in this pulpit that delivering the message of God. Amen. 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 Praise God. So the freedom in Christ, kapatid, kung pansin natin in our last week, no? Last week ngayon. Amen. So malaya na ba tayo? Amen. Malaya tayo? Amen. Praise God. So, pag-usapan natin yung kalayaan natin, mga kapatid. So, when we are talking about freedom, amen, freedom in Christ, this is different from the freedom of the world. Amen. And this is also different from the freedom of yourself. Kasi dito, we are called to be freedom. And alam niyo po, amazing po kapatid, kung pansinin natin, that ang freedom na to is in Christ, na kung pansinin natin ang kanta, that you are soaring high above. Those who wait upon the Lord will renew the strength and will fly like an eagle. That is in Isaiah. Kapatid. So when we are saying freedom in Christ, kapatid, amazing ito. Amen. Praise God. Sige po, umupo muna tayo. Amazing ito because this is not talking about the democratic value. Pag sasabing democratic, ano yung democracy, ano po? Tama po? Pag sabi, nasa democratic country sila, ibig sabihin, meron silang kalayaan, wala sila dun sa mga communist. Now, pagdating sa governance ng Lord, hindi po siya democratic. Kapatid. Hindi democratic ang governance ng Lord. Ang tawag po niyan, mga kapatid, theocratic. Amen? There's a kingdom and there's a king. Kaya nga dito, pag sasabing freedom in Christ, we are really actually free. But the people still want to be in the bondage. May mga tao pa rin at mananampalataya na nagpapatuloy sa kumbaga akala nila that they are living about the freedom, like for example, kapatid, pag sabi natin freedom, like, I am free to speak, I am free to choose, I am free to marry, I am free to love anybody, I am free to marry, pwede ako magpakasal sa. Remember ngayon, sa kasalukuyan na makita natin mundo, may nagpapakasal sa aso, sa crocodile. So it's worse than, yun bang freedom na tinatawag dito? Is it really the freedom that we are talking dito ngayon? Kasi, pumasabi natin freedom na nagkakaroon tayo ng misconception pag sinasabi natin malaya tayo sa Panginoon. Malaya tayo sa pamagitan ni Kristo. We are free in Christ. Kapatid. Now, amazing yan. Bakit? Kasi, tuturuan tayo ngayon kung ano ba ibig sabihin ng malaya tayo. Naging malaya tayo ngayon. Saan ba tayo nagiging malaya, mga kapatid? Amen. Saan ba tayo nagiging malaya sa ating, bakit ba binigyan tayo ng kalayaan? Bakit ba pinalaya tayo? Saan ba tayo nagkakaroon ng bondage? In some point, mga kapatid, okay, let's talk about giving. Ay, kasi kaka-giving lang. Okay ba tayo mag-usap about sa giving? Wala problema. Walang problema. Amen? Kung the time of giving, mga kapatid, what do you think? Example, kapatid, yung may kapiragot ka na pera, pero iniisip mo, may bibigay, may bibigyan ako, may gagamitin ko to. May pangailangan ako. So actually, kapatid, you are not free. Bakit? Because you are the bondage of the things in this world na iniisip mo. You are not actually free. But you are free to do, kapatid. But in the time that you think na nagkakaroon siya ngayon ng paghihindran sa'yo, kasi pag sinasabing you are freedom, malaya kang gawin na nakakalugod sa Panginoon. Pag sinasabing, mga kapatid, na hindi mo nagagawa, ibig sabihin, there's something that making you bondage. Mayroong mga bagay na nagpapakulong sa'yo. Isa yan sa atin ngayon ang pinag-uusapan. Dating sa giving, we think, mga kapatid, wala na akong pang-allowance. Tama po ba, kapatid? Let's face the reality. Kasi if we are really free, kapatid, we trust in the Lord that He is our provider. Come on. We are in the prison, even mga kapatid, in our thinking, in our needs. And yet, we are talking that the Lord is our provider. Seek first the kingdom of God and everything will be added unto you. Then, where is this word? Saan yung mga salita na to, mga kapatid? When with the time of giving, we are thinking first of ourselves. Diba? Sabi, unahin si Lord.
unahin si Lord. See? Akala natin malaya tayo. But yet, hindi talaga. Yan ang katotohanan ng giving pa lang yan, mga kapatid. Pinag-usapan natin ang aspeto ng giving. Kasi if your emotion holding you, ibig sabihin, you are, bondage of that. Anything that can hold you o naghihindan sa atin, that means that you are not free. Tama po? You are not free. Amen? So, okay malungkot. Plakpakan natin si Lord. Giving palagi mo, kapatid, no? Now, let's talk about, kapatid. Baka isipin nyo, natapusan ng giving si Kuya Nils. Pag-giving yun naman ulit. Pag sinasabing freedom in Christ, kapatid, ibig sabihin that even yourself, you are not bondage. Kumbaga, you are not being held by your own thinking, you are not held by your own needs and your emotion. Because ang sabi ng salita ng Lord, at in Galatians 3, the same book, chapter 3, mga kapatid, that those who are in Christ are baptized in Christ and put on Christ. Kumbaga, sinuot natin ang bagong pagkatao, which means si Kristo. Kumbaga, you are not identified yourself anymore as you. Kumbaga, si Kuya Nils, kapatid, sa totohanan, I will not identify myself as Kuya Nils. I have to identify as Christ-likeness. Amen? Kasi pag i-identify ako sa sarili ko, mga kapatid, that is still bondage. Bakit? Kasi there's nothing good in come from this body. Wala pong magandang nagmumula sa katawang ito. Ang sabi ni Apostle Paul, mayroong kasalanang nananahan sa katawang ito. Amen? Kapatid, that is in Romans. Until that you and me will be glorified. Now, the sin, naibago na tayo, mga kapatid, na tinatawag na katawang spiritual. But yet, ngayon, mga kapatid, kung pansinin natin, na sinasabi dito na we are in freedom, na hindi ibig sabihin, kapatid, na wala tayong sitwasyon. Hindi ibig sabihin na hindi ka makaranas ng mga sitwasyon sa buhay, na mga tinatawag na mga emotion. Pero, ang emotion ay hindi siya nakakapagkulong sa'yo. Ang mga iniisip mo, ang needs mo, ay hindi siya nakapagpigil sa'yo. Na, na gawin kung ano yung ikabubuti at gawin yung maluluwalhati ang Panginoon. At lahat yan, kapatid, lahat yan po ay, kumbaga, kapatid, mga aspeto ng buhay, maraming aspeto ng buhay na kailangan mong tandaan. Example, mga kapatid, pagdating naman sa fasting, di ba minsan isip natin di natin kaya. Tama po. Wala namang issue, mga kapatid, no? Let's face the reality. Wag lang tayo, baka nila na hindi ako nagpa-fasting. May sample sa atin, hindi talaga natin kaya at kumakain tayo. Tama po. That is bondage of the desire of your flesh. Kasi hindi mo siya makontrol. Kasi pag sinasabing freedom, mga kapatid, ibig sabihin na hindi ka magiging under influence sa mga bagay na hindi mo gustong gawin. Sa fasting, dapat hindi ka ma-influensyahan o maghahari, kapatid, yung gusto mong kumain kung desire mo mag-fasting. Now, yes, dito is talking about the law. Now, later on, pag-uusapan din natin yan, mga kapatid. Amen? So, you are free. Sigurado. Sigurado, you are free, mga kapatid. Praise God. So, if the Son sets you free, you will free indeed. So, if the Son sets you free. Now, since na pinalaya natin ng Panginoong Isus, that is the slavery of sin, no? Binanggit yan sa nagpapaawit kanina, kapatid. Ibig sabihin, malaya ka na sa kasalanan. Tama po. Pero yet, meron pa rin kasalanan dumarating sa atin. Akala ko ba malaya na tayo? Pero bakit nagkakasala pa tayo? Wala bang hindi nagkakasala dito? Sige, ulitin ko lang tanong. Okay. In other way, lahat ay nagkakasala. So, wala dito na hindi nakakasala.
mga kapatid. And ang sabi dito, yung previous verse na yan is about the slavery of sin. And yet, kapatid, kung nakakasala pa tayo, na pinalaya ka ng Kristo, na pinalaya na tayo ng Panginoong Hesus, it means that the sin is still there. Tama po? And why? Bakit nandyan pa ang kasalanan? Ipinalaya na tayo. Akala ko ba, Kuya Dennis, malaya na ako? Ibang kanta kaya, malaya, 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 malaya. And yet, bakit nandyan pa rin ang kasalanan, kapatid? Ano ba ang sinasabi ng Panginoong Hesus dito? Now, let's proceed muna, mga kapatid, sa konteksto. No? Ang theme verse natin is, you were called to freedom, brothers. Yun ba yung theme verse natin? Yun ba yun? Ito ba, theme verse? Parang sumasagot, yes ba, mga kapatid? Amen. Parang mahina ngayon ha? Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through the love, serve one another. Now, amazing. Bakit po? Sa previous one yan is, pinalaya tayo ng Panginoong Hesus. And yet, sabi niya ngayon, you were called to freedom. Pag sasabing you are called to do it, ano po ang ginagawa yan? Kuya, natawag ako ng isang kapatid, Kuya, gawin mo nga ito. Ibig sabihin, you are called to do it. Now, since it is freedom, ang sinasabi din ni Apostle Paul, you are called to walk on it. Yes, malaya tayo sa spiritual. Kapatid, that is the reality. You are called. But you have to walk on it, kapatid. That freedom. Ano po ibig sabihin? That there is no longer na hindi na po makapaghadlang o sino bang hindrance sa ating mga buhay, kapatid, ang anong mga bagay sa pagpupuri sa Panginoong Hesus. Or sa pagpaluluhati ng Panginoong Hesus. Ang sabi niya dito, kapatid, now, only do not use your freedom as an opportunity for the flesh. Now, hindi ibig sabihin na pag malaya ka, wala ka nang, yung ano ba, yung tinatawag na pag malaya, wala nang sinusunod, mga kapatid. Malaya tayo sa batas na ito yung mystery sa freedom ng Panginoong Hesus. You are not under the law, you are not slave to sin, mga kapatid. But ang sabi dito, huwag mong gamitin as an opportunity, or it means that since there is a freedom, do not use it as a license. Maging lisensya mo na magkakaroon ng pagkakasala. Now, ano ba sinasabi itong pagkakasala, mga kapatid? Let's think about. Think kayo, anong klaseng pagkakasala? Kaya nga sabi niya, but true love serve one another. Now, we have to understand, kapatid, living in freedom in Christ. Intindihin natin, ano ba pag sinasabi natin na nahanap ko ng malaya ni Kristo? Kasi mahalaga to, mga kapatid, sa buhay ng Kristiyano. Now, pag-usapan natin ang context ha, context tayo, kapatid, para maunawaan natin na kung saan, bakit ba sinasabi ito ni Apostle Paul? Okay, diretsuhin natin. Ang sabi niya dito, for you were called to live in freedom. Mamaya na tayo pagdating sa law. Kasi it's about law. But kunin muna natin itong very context. Ang sabi niya dito, my brothers and sisters, do not use your freedom to satisfy your sinful nature. Instead, use your freedom to serve one another. Now, for the whole law can be summed up. Ibig sabihin, ito yung totality ng buong batas. Love your neighbor as yourself. But take note, mga kapatid, anong sinabi niya sa 15? But if you are always biting, nagkagatan, devouring, mga kapatid, one another, watch out, beware of destroying one another. Now, amazing ito. Bakit po, kapatid? Apostle Paul is not talking, mga kapatid, of your, of what, yung kasalanan na palagi nating iniisip. Ang sinasabi ni Apostle Paul dito, kung pansinin niyo yung buong context, because noon, yung sinasawa nila yung kailangan niyong magpapatuli, kasi there is in circumcision yung verse na yan, kapatid. Kumbaga, kailangan niyong magpatuli para magiging Kristiyano, kapatid. Ibig sabihin, kasi ang pagtutuli niyan, circumcision is about obeying the law. So, ibig sabihin, ang mga kaisipan ng Galatian, mayroong nagtuturo na magiging Hudyo muna kayo para maging Kristiyano. Yan po ang ibig sabihin niyan. Kumbaga, paano mo ititreat ang isang hintil na magiging Kristiyano? Amen? Kaya nga dito, ang sinabi niya dito, na love your neighbor as yourself. Na that neighbor, kapatid, regardless of mananampalataya ni hindi, as long as it is your neighbor. But that context is address siya sa brothers and sisters. Ibig sabihin, sa mananampalataya. Na ibig sabihin, mananampalataya ako ngayon.
mayroong mga neighbors na gusto maging Kristiyano, kapatid. Ano ang gagawin ko, kapatid? Ano ang magiging treatment ko sa kanila? Kasi ang sabi niya dito, but if you are always biting, amen, devouring one another, watch out, beware of destroying one another. Kasi in some point, kapatid, doon, nagkakaroon sila na, hindi, kailangan kayong kailangan nyo itong sundin, bago, kailangan nyo muna itong sundin, kailangan mo na kayong magpapatuli lahat. Circumcision tinawag dito, mga kapatid, pagtuli. Pagtutuli, kapatid. Kaya nga, dito, sinabi niya ni Apostle Paul na ang lahat ng command, kasi the circumcision is a command, is a law. Kaya nga, lahat ng command, okay, the whole law can be summed up. Ibig sabihin, one, love your neighbor as yourself. Ibig sabihin, ngayon, magkakaroon ka ng evaluation, basihan kung paano mo mahalin ang kapitbahay mo, paano mo mahalin ang sarili mo. Kaya nga, ang sabi niya, mag-ingat kayo na hindi makakagatan, mag-devouring one another, magsiraan, at ano pa? Destroying, beware. So imagine mo mga kapatid, ang sinabi itong freedom that do not satisfy your sinful nature, ibig sabihin na alam mo yung isang point kapatid, noon, alam mo yung mga nangyayari din sa mga churches, it's not about, dito, makita natin, it's not about killing or nagkakaroon ng murder. It's about the treatment. Di ba? Yung buong context, kung i-understand natin mga kapatid. Yung buong context is about treatment to one another. Amazing mga kapatid. Na hindi gagamitin ang kalayaan na masasatisfy yung sarili na, kaisipan. That is the context if you understand this, kapatid. Now, free ka ba, kapatid? Are we free from all our opinion? Are we free from all our emotion? Are we free from all our ideas? It's because, kapatid, para lang sa grasya na dala natin. Yan ang tanong. Malaya ba ako? Amen? Kaya nga, knowing the Christian freedom. Pag-usapan natin ngayon ang Christian na freedom. Amen? Pwede ba natin malapakan si Lord? Praise God. Okay. Galatians 1. Ang sabi niya, for freedom, Christ has set us free. Stand firm. Therefore, do not submit again to a yoke of slavery. So, for freedom, Christ has set us free. So, ibig sabihin, ginawa ng Panginoong Hesus, mga kapatid, amen, para malaya tayo. Pero yung kalayaan na yan is nagmumula sa Panginoong Hesus. Now, ano po yung kalayaan na mayroon ang Panginoong Hesus? Hindi yung dahil binigyan ka ng kalayaan tapos gagawin mo ng lahat ng gusto mo, kapatid. The real freedom, kapatid, in the Christian living is when we are influencing others for God. Pag nakakapag-influence tayo, mga kapatid, para sa Diyos, sa iba. Like Jesus showed us what is freedom. Pinapakita ng Panginoong Hesus kung ano po ang tinatawag nating mayroong kalayaan. Ibig sabihin, nang sabi dito, huwag ka nang babalik sa dating pagsunod sa mga legalistic o mga batas. Ang sabi, stand firm. Ibig sabihin, you have to defend on it. Kailangan mo siyang depensahan. Yan po sinasabing stand firm because for freedom, Christ has set us free. Amazing po. For freedom. Ibig sabihin, the totality of Christianity is freedom. Freedom from what? Saan po ako na magkaroon ng kalayaan? Amen? First is the legalistic bondage. Ano yung legalistic bondage, kapatid? Ang sabi niya dito, kung pasinin natin, Paul said to you that if you accept circumcision, patanggapin niyo ang pagtutuli, Christ will be no advantage to you. Wala siyang halaga, kapatid. Ibig sabihin, pag sundin niyo ang batas sa gagaya ng pagtutuli is walang halagang ginawa ni Christ sa atin. Kaya ang sabi niya, I testify again to every man who accepts circumcision that is, obligated to keep the whole law. Na kung sa pagtutuli, ang sinasabi by context niyan, sundin mo lahat ng kautusan. Mga kapatid. And hindi lang yan, mga kapatid, you are severed from Christ. Ano yung severed? You will be disconnected
Kapatid, yan po is being severed. You would be justified by the law, and ang sabi niya, you have fallen away from grace. Na yan po ang mahirap, mga kapatid. Kasi pag walang grace, saan tayo mapupunta? Hindi, sa law. Pansinin nyo, sino naka-remember sa music lesson? Ano yung doon na nanahan yung presensya ng Lord? That is a atonement cover. That is represent the grace. Ano yung nasa loob? Batas. Now, if you fall from that, ibig sabihin you are under the law. If you are under the law, kapatid, you are being separated with Christ. Now, ano ang sinasabi dito, kapatid? Mayroong mga, kumbaga, at that time, the moment, mayroong napipilit na, magpatuloy kayo para, patuloy kayo pag magiging Kristiyano kayo. The same way sa atin, mga kapatid. Ganito po, mga kapatid. Kung pasinin natin, sa Bible, pag-uusapan natin ang Bible, mga kapatid, mayroon po siyang kapanahunan. Tama po? Kapanahunan. Wala pong contradiction sa Bible. The Bible is speaking about the dispensation. Pag sinasabing dispensation, kapatid, kung paano ang Diyos nag-deal sa mga tao according sa kanyang timeline. Yan po ang sinasabing dispensation. Dispensational. Now, ang circumcision that is the time of law. Ibig sabihin, that is, the dispensation of law. Now, dito, dahil meron tayong bagong dispensation, what is si Christ ang may dala, kapatid. Ang sabi niya na pag sundin niyo ang circumcision, wala pong halaga si Kristo sa atin. Ibig sabihin, pagdating sa grasya, hindi mo pwedeng isama ang batas. Now, let me give you an example, mga kapatid. Give example lang. Kasi isang point, marami sa atin nagtuturo ng, or nagkakaroon tayo ng kaisipan patungkol sa mga batas pa rin. Now, let me say example, kapatid. This is not contradictory, mga kapatid, no? It's just a matter of example. Bigyan natin ng example. There is one Pharisee asking the Lord Jesus, what is the greatest commandment of all? Ano po yun, mga kapatid? Sige po, sabihin nyo. Sabihin nyo, but love your God with all your heart, with your soul, and with your mind. Tama po? Now, when we think about, pag magsalita ng Bible, you have to talk, you have to see many things, kapatid. Para hindi tayo makakaroon ng kumbaga, para hindi tayo mawawala sa ating linyada. Ibig sabihin. Now, sino kinausap ng Lord doon? Okay, let me say to you. Pag sinasabing, love your God with all your mind, with all your soul, with all your heart, nagawa ba natin? Ibig sabihin, si Lord ba ang nakalagak sa isip mo na siya yung pinakauna mo, siya yung Lord, ito yung gusto ko, wala na bang ibang naisip yan sa puso mo? Mga kapatid. Mas mahalaga ba ang gawain ng Lord, si Lord, salita ng Lord, kaysa other else? Sa soul mo, ano yung soul? Sa emotion mo, sa decision making mo, sa area of your free will. Si Lord ba ang nangunguna dyan? Kaya sabihin nyo ulit na, Kuya, I am trying. Trying. Ibig sabihin, nagsusumikap. Tama ba? The law will not accept that. Ang batas po ay hindi po tatanggap na nagsusumikap. It's either you do it or not. Kasi ang batas hindi po pwedeng mababalik. Mga kapatid. Now, there's nothing about the law. At there's nothing wrong about the law, kapatid. Pinamukha lang ng Diyos, mga kapatid, kung gaano po kataas ang kanyang standard. Mga kapatid. Now, di ba ang sinabi dito, mga kapatid, love, this is the summation of the law is love your neighbor as yourself. Ibig sabihin, mga kapatid, dahil hindi kaya gagawin ng tao ang pagmamahal sa Diyos, amen, ito yung grasya. Dahil kay Kristo, siya na yung nagmahal sa'yo. That is in the book of John. Ang sabi ni John, hindi ibig sabihin na nagmahal ka sa Diyos, siya ang unang nagmahal sa atin. Tama po? Kasi tandaan natin, huwag tayong magkakaroon ng legalistic bondage. Because pagdating sa grasya, mga kapatid, hindi
Kumbaga, hindi sa kaya mong gawin para sa Panginoon, sa ginawa ng Lord para sa iyo. Now, pag sinasabi din, balikan natin mga kapatid, ng ang sinabi ng Panginoon, love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. That is addressed on the Pharisees. At that time, the Lord Jesus is not being glorified. Tandaan natin, that time is under the law. It is transitional pa, kapatid. Then when we think of that, kapatid, na kung wala pong masama sa statement, kapatid, but we cannot love God with all our heart, mind, and soul. No one can do it. Na kung wala makagawa mga kapatid, we are all fallen. Tama. Kaya nga, yan po ang ginawa ng Panginoong Hesus. Ang sabi, you are set free. Ibig sabihin, from the legalistic bondage. Na pag sinasabi mga kapatid, pag sinasabi pagdating sa mga grasya, pagdating sa salvation, ano ang ambag natin bilang Kristyano? Kasi, bakit ba tayo nandito? Bakit ba tayo nandito mga kapatid? I hope na may narinig ako, I hope na hindi tayo nagsasayang. Kasi pagdating dito mga kapatid, marami pong tinatawag na nais ng Lord. But it depends kung paano maintindihan ang salita ng Diyos. Bakit it's matter? Kung paano mo natanggap ang salita ng Diyos, paano mo siya naintindihan, ganoon din siya mamumunga mga kapatid. Kaya nga ang sabi niya dito, if you accept the circumcision, fine. Tanggapin, walang masama. But you have to keep all the law. But si Kristo ay walang halaga sa inyo. In our mindset ngayon mga kapatid, marami tayong mga legalistic bondage. Ligtas ako ng Panginoon pero gawin ko to. May gagawin ako. Ano gagawin mo? No, let's face it, kapatid. Ano ang gagawin mo? Ang ambag natin mga kapatid sa Panginoon, alam niyo po ba? It's by trusting Him. Yung ambag natin is through faith. Sa healing natin, sa blessing mga kapatid, is by faith. Kaya pagdating sa batas, ano po ba pagdating sa batas? Thou shall not kill, thou shall not steal. Tama po? Thou shall. Huwag mong gawin. Ibig sabihin, yung gagawin ng tao, yung effort ng tao. Pagdating sa grasya, ang sabi ng Lord, I will love you, I choose you. Di ba ang sabi niya? You did not choose me, but I choose you. I will bless you. Kaya nga, pagdating dito, kapatid, sa Galatians, mayroong sinabi, di ba? Ang sabi ni Apostle Paul, sumpain ang sinumang nagdadala ng ibang gospel. Now, ano yung gospel? Let me say, ano yung gospel? Good news. What is good news? It is a word of Christ. That is the good news. Because law, kapatid, all the scriptures, amen, there is a good news and the law. No, marami ang dispensation mga kapatid. No? Hindi lang yung law and grace. Marami po mga kapatid. But ang familiar ng karamihan is law and grace lang. But pagdating sa Bible, marami pong dispensation. Ano yung dispensation? Kapanahunan kung paano po si Lord mag-govern sa mga tao. Ang alam natin, o karamihan sa alam natin, is law and grace. Pero marami po mga kapatid, biblically. Now, pag-usapan natin ito kasi dito tayo minsan, nagkakaroon tayo ng mga legalistic bondage na sa ating kaisipan. Kaya nga, hindi natin natatanggap, kapatid, ang mga pagpapala because it's a matter of you believe. Tandaan natin, ang sabi ng Lord, it will happen when you believe, na kung kulang ang pananampalataya mo because something, nagkakaroon ka ng legalistic bondage, ibig sabihin, nag-hindrance sa'yo, you cannot receive, kapatid. You cannot receive the blessing. You cannot receive the healing. Now, let me example for you. Yung isang, give me the time. Okay. Napansin niyo yung 13 years ba yung na dinudugo? Na babae? 12 years? 13 years? In some point. 12 years. Okay. Hindi niya ba naitanong kung bakit laylayan ang hinawakan niya? Hindi niya naitanong yan. Mayroon po yung purpose. Kasi ang isang babae, pag dinudugo mga kapatid, hindi siya pwede makislamuha. Kasi ang tawag doon, kung may hawakan sila, kapatid, they will become ceremonially unclean. Ang lalaking mahawakan, kailangan pa niyang
magligo sa dagat, mag-ano ng 7 days dahil unclean siya. Now, let's take a note. That is the time of the law. Yung ang babae yung sinunod niya ang Panginoong Hesus, di niyo ba alam kung ilang batas na binali ng babae doon? Bakit laylayan ang hinawakan niya? Kasi pag ang sa batas, pag mahawakan mo ang isang tao, ang mahawakan mo magiging unclean. Laylayan ang hinawakan niya. Amen. But the Lord, kapatid, freed the woman from legalistic bondage. Hindi sinasabi mga kapatid na, bakit dami mong batas na nilabag ah? Kasi when you have that faith, kapatid, that beyond the law, amen, that you will soar high, kapatid, from your belief, it's a matter of your faith, kasi noon walang faith, kapatid, it's just following the law, yung kaya mong gawin. Kaya nga dito, sa Galatians, kapatid, mayroong mananampalataya na, gawin nyo to, magpatuloy muna kayo. Lahat tayo tuloy, no? Pag wala tuloy, minsan sampay, tawanan tayo. But this is the reality, kapatid. Kasi, pinupost nila to. Magpatuloy muna kayo para magiging tagasunod ni Kristo. Now, sabi ni Paul dito, kapatid, pero kung tanggapin yung papatuloy, din sundin yung buong kautusan. At kayo ay mahiwalay kay Kristo. Ibig sabihin, pag mahiwalay ka kay Kristo, malaglag ka sa grasya. Ibig sabihin, nandun ka sa batas. At ang batas is, mga kapatid, that is the bondage. Kaya nga kung pag-usapan natin ang Bible, kapatid, pag-usapan natin yung kapanahonan natin yun, ma-amaze kayo kung anong hinahanda ng Lord sa atin. But the thing is, in some point sa atin, meron tayong mga legalistic na bondage. Hindi po ibig sabihin na wala pong batas, kapatid, no? Na tinatawag natin, ang iba kasi, sige ako yan, pag wala ng batas, susundin ng tao? Yan kasi yung dapat kaisipan, there is a mystery of the freedom, but when you receive the grace, kapatid, pagtanggapin mo ang grasya, pag na-receive talaga natin ang grasya, talaga isa tayong representante, kapatid, na yung ating pananampalataya beyond sa ang mayroong sa batas. Nagkakaroon tayo ng boldness katulad ng babae. At dito tayo pinalaya ng Panginoong Hesus. Pag sinasabing legalistic bondage, kapatid, tinanggal na yung legality ng ng pwede mong gawin para sa Diyos. Diba ang batas, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Pagdating sa grasya, pagdating kay Kristo, siya yung gagawa para sa iyo. Yan po pagkakaiba. Now, you have to think on this. Kapatid, kasi kung alam mo yung mga example, manalangin ako, mag-fasting ako, parang gagawin ito ng Lord. That is legalistic, that is bondage. Kasi kung natanggap natin ang grasya, mga kapatid, magbigay ako dahil mayaman ako. That is true. Pag meron kang naramdaman, I am already healed. Yan ang pagkakaiba. Kaya isang point, hindi natin naranasan ang mga nandun sa grasya because our mind, our life is still living in these bondages. Legalistic, kapatid. Yung puro legal ba? Amen po? Next, kapatid. Living in Christian life, it is by grace. Tandaan natin, kapatid. Your life and me is by grace. You cannot, hindi po pwede magsama ang dalawa. Ang law at ang grasya. Hindi po pwede, kapatid. Mayroon pong analogy ang Panginoong Hesus dyan about sa wine. Nandun yan, makikita natin yan, mga kapatid. Now, when you have, kung nais natin, mga kapatid, magkakaroon ng right standing relationship to God is through faith alone. So, ang ambag mo, mga kapatid, is pananampalataya sa lahat ng nais ng Lord sa buhay, sa healing, sa mga plano, mga kapatid, sa blessing, lahat yan, it's by faith alone. Wala nang iba, kapatid. Kaya nga, binibigyan tayo ngayon. Yung mindset natin, nasa legalistic bondage pa ba? Kasi pag nasa legalistic bondage, kapatid, mahirapan ka. Hindi mo kakayanin. Na pangalawa, mga kapatid, Christian freedom is, you are free from slavery to sin. Amen? Di ba mayroong sinabi kanina na malaya ka na sa kasalanan? Amen po ba, kapatid? Malaya na ba tayo sa kasalanan? Amen? See, kapatid, the death. Okay. Okay, let's basahin natin ang verses. Then, when our dying bodies had been transformed into a bodies that will never die, this scripture will be fulfilled. Death is swallowed up in victory.
Death, where is your victory? Death, where is your sting? For the sin is the sting that result to death, and the law gives in its power. Ibig sabihin, pag nasa legalistic ka, sino ang nagbibigay ng kapangyarihan sa kasalanan? Ang batas. Kumbaga, ang batas, mga kapatid, will persecute you. You and me. Harap ka sa salamin, kapatid. Pagkaharap mo ang batas, persecuted ka talaga. Wala naman nakakapasa, mga kapatid. No one, kapatid, no, except from the Lord Jesus, no people or person fulfill the law. Ibig sabihin, pagharap mo ang batas, you are persecuted. So, ang nagbibigay ng kapangyarihan sa kasalanan is ang batas. Mga kapatid. Now, since na pinalaya ka ng mga kapatid, pinalaya ka na ng Panginoon, ang kasalanan, amen, ay, wala nang kabandag sa atin. Ano ibig sabihin? Kasi ang sabi niya, for the sin is the sting that result to death. Now, let's imagine, mga kapatid, pagkagating ka ng isang venomous na, yung venomous na ahas, di ba mayroon yung kamandag? Tama po, may kamandag ba? Yung venomous, kaya venomous sabi ko Venomous. Ang sabi niya, for the sin is the sting that result to death. Ano ang sinasabi dito, kapatid? Dahil malaya tayo sa kasalanan, pinalaya ka sa, penalty ng kasalanan na nagbibigay ng kamatayan. So it means, mga kapatid, dahil ang sting, o kumbaga, ang kamandag ng kasalanan is kamatayan, pag sinabi, kapatid, pagkagating ka ng isang hayop na poisonous, mayroon siyang kamandag, ang tawag niya is nagkakaroon ng process para mamatay isang tao. Tama po, 2 hours, kailangan mong injeksyonan para hindi ka mamatay. Mayroon siyang proseso. Ganito po, mga kapatid, ang kasalanan. Kumbaga, pag nakagawa ng kasalanan ng isang tao, is nagkakaroon siya ng kamandag na ang bayad ng kasalanan is kamatayan. That is in Book of Romans, kapatid. Now, since, kapatid, the Christian freedom is limited to sin, it means that the sin, kapatid, has no penalty on you, has no power on you. Wala siyang kapangyarihan, kapatid, at wala na siya magagawa sa iyo. But still, the sin has its presence. Kumbaga, there is the power of sin, the penalty of sin, the presence of sin. Now, kailan ito mawala ang presence of sins? Pag nandun na tayo sa kalangitan. Kaya nga, dito ngayon, sa pagdating sa Christian freedom, kapatid, yung guilt mo, amen, yung kasalanan mo, wala na siyang kapangyarihan sa atin. Kaya nga, ang Kristiyano, kapatid, will never die. Tama po? Sisipin nyo, hindi na mamatay. That is the word of Jesus. Now, kung sinasabi kong will never die, kapatid, I'm speaking about spiritual. You will never be separated from the Lord. At sinasabi dito na the sin is the sting that result to death. Kaya sinasabi ko noon, the time sa kapanahonan ni Moses, ni Abraham, pumanaw po sila, mga kapatid, na wala pong sakit. Kasi pag sinasabing sin, kapatid, sting, ibig sabihin, pag ang isang tao ay nakakasakit, nagkaroon siya ng proseso, it's a process to death. Yan po ay resulta ng kasalanan. Now, ngayon, kapatid, huwag mong i-declare na, dahil tumanda na ako, ganito talagang tumanda, meron naman ganito. That is not Christian freedom. You are still bondage. Pag gano'n ang kaisipan natin. Kasi ganito yung pamilya niya, mayroon silang ganito, kaya ganyan siya. That is, kapatid? That is still, you are slavery from sin. Since the sin has no power on us, kapatid, kasi ang sabi niya ito, the sin has sting that result to death, and the law gives sin its power. It means, ikaw at ako ngayon, mga kapatid, hindi ka na bound, hindi ka na napabilang, o hindi ka kasama sa mga inisip na mundo, kasi ganyan siya, kasi meron siya, ganyan yung pamilya niya, tumanda na kasi, kaya ganito ako, na malabo ng mata. That is a lies. That is deceiving of the enemy. Napansin natin, na na kasi yung mata niya, dahil tumanda na siya. That is deceiving. Alam niyo ba si Moses? Sila Abraham? Sino yung kasama ni Joshua? Yung sabi niya, mga kapatid, yung nag-70 years old niya, kung ano yung kabataan niya 40 years ago, ganun pa rin ang kalakasan niya. Ganun kasi ang grasya. Now, when you accept that, kapatid, you will live on this. Pag hindi mo i-accept yan, at sundin mo, ganyan kasi nangyayari, then, mga kapatid, you will not experience the
Grace because you are slave still in the bondage of legalistic or slave to sin. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. That previous verse, kapatid, sa 1 Corinthians chapter 15, alam niyo po ba that last na dinidil ng Panginoong Hesus is yung kamatayan? Ang sabi niya that the last enemy that He dealt is death. So it means death is the enemy of God. Hindi normal at hindi plano ng Diyos na ang tao mamamatay. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. Hindi plano ng Diyos from creation ang tao magkakasakit. When you read that previous verse, kapatid, that is, I think, in 26, some point, the enemy is death. Pag sinasabing enemy, mga kapatid, the death is not the plan of God sa ating mga buhay. Now, since na pinalaya ka, mga kapatid, sa kasalan, then don't give in. Ang sabi niya, Apostle Paul, stand firm. Huwag kang makinig sa mga sinasabi dahil matanda na, dahil ganito nangyayari. That is the lies, kapatid. Di ba malaya ka na? Now, saan yung kalayaan natin ngayon? Where we think. Saan tayo nag-iisip ngayon sa mga bagay-bagay? Kung ang pag-iisip natin is naka-pattern pa rin sa mundo. Kapatid. Grace, kapatid. Nasa kapanahon lang tayo sa grasya. Binigay ng Lord lahat. Kaya nga, sabi niya, death swallowed up in victory. Where? In the cross. Death, where is your victory? Saan na yung katagumpayan mo? Kasi kapatid, ito po yung nagiging hantungan ng isang tao, yung kamatayan. Nanagumpay talaga lahat, kapatid. Whether you believe in God or not, everybody is experience death. Ibig sabihin, nananagumpay ang kamatayan. Kaya kasi meron siyang kamandag. Now, sa atin mga kapatid, when I speak na hindi na mamamatay, I'm not speaking about the physical. Amen? Ang very example niyan, ang sabi ng Lord sa tao niya, kasama niya sa cross. Now, imagine, maganda yun. Kasi dalawa, no? Bakit si Lord nasa gitna? Maganda yun na wisdom. But, dito muna tayo. Ang sabi ng Lord na, right after this, pagkatapos ngayon din, kasama ka sa paraiso. Tama po? That it means, mga kapatid, the life. Even you'll be separated in this body, but you're not separated from the Lord. Yan po ang sinasabi dito. Amen? Kasi sinabi naman ng Panginoon if you follow my word, you will never die. And yet sa atin, we are declaring about death. No, we should not speak death. Because death is the enemy of God. Kaaway po ang kamatayan, mga kapatid. Because people, o tayo, is not meant to die. Tama po. If you're not meant to die, you are not also meant to, ano po kapatid? Na makaranas ng mga sakit. Bakit mayroong mga sakit-sakit? Because the sin is the sting. Mayroon siyang kamandag. Now, since pinalaya ka na sa kamandag na ito, mga kapatid, saan tayo tatayo ngayon? Ayun ang pinakamaganda na posisyon natin. Na kailangan mo na ituro natin sa, hindi lang sa utak, ano, kapatid? Kasi minsan punong-puno yung utak natin ng salita ng Diyos, pero sa spiritual, wala po, kapatid. Maraming may alam, kapatid. Meron nga mga scholar Pag hindi yan na itanim sa spiritual, kapatid, it's just like a knowledge. Okay, diretso tayo. Amen? 9:35. Christian freedom is enjoying what we are made for. Para saan ka nilikha ng Diyos? At para kanino ka nilikha? Nag-i-enjoy ka ba? Kapatid. Kasi nagapagmana tayo Kaya nga, in some point, kapatid, na-hook up tayo, nagiging nagiging preso tayo sa mga pangangailangan sa mundo. Mga needs sa mundo, mga desires sa mundo, mga plano sa araw ng bukas, sa pamilya. We are, kapatid? We are prison on that. Kaya nga, nakalitahan natin na ang araw ngayon is a present. Sabing present, it's a gift. It's a gift, kapatid. So, yung sa araw ng bukas. So, Christian freedom is worldly overcomer. Ito yung pang-last, kapatid. Overcomer ba tayo? Let's see, Let's evaluate. And let's declare amen. Overcomer tayo. Amen.
Amen. Praise God. Ang sabi dito, for every child of God defeats this evil world, defeats, kapatid. And we achieve this victory through our faith. And who can win this battle against the world? Only those who believe that Jesus is the Son of God. Now, all of us is believing that Jesus is the Son of God. Now, ang sabi dito mga kapatid, that every child of God defeats the evil world. Now, ibig sabihin, pag mayroon tayong example mga kapatid, amen, pag mayroon tayong sitwasyon, kapatid, ano yung nangingimbabaw sa atin? Yung sitwasyon natin o pangako ng Lord? Now, you are not an overcomer pag nasa sitwasyon ang nangingimbabaw, kapatid. Pag sinasabing overcomer mga kapatid, ano man ang mga sitwasyon, dahil mayroong sitwasyon kapatid. Hindi ibig sabihin na Christian freedom is you are free from the situation. No, kapatid. Mayroong sitwasyon sa buhay. Normal po yan. Pero sa pagdating mga kapatid sa sitwasyon, you are an overcomer. Bakit? Kasi hindi siya makahold ang mga pagsubok, ang mga emosyon sa buhay mo. Na kung nakapag-hold ba yan mga kapatid, it means you are not an overcomer. Kasi ang sabi doon, you have defeat this evil world. Nanagumpay ka na. Yan po ang ating, katagumpayan sa Panginoong Hesus sa pamagitan ng pananampalataya. We achieve this, the victory through our faith. Ibig sabihin, pag mayroong sitwasyon, mayroon ka ng katagumpayan. Hindi ibig sabihin na pag mayroong sitwasyon, kailangan ko magtrabaho para mananagumpay. Hindi po mga kapatid. Naunawaan natin. Minsan kasi pag nanalangin tayo, we have to pray for the victory. No. Hindi ka nanalangin para sa katagumpayan. Paano ba tayo mananalangin? Mananalangin ka dahil nananagumpay ka na. Tinayuan mo lang yung katagumpayan mo. Nanawaan natin yung pagkadifferensya, kapatid. Kung nandun tayo mga kapatid sa pagdating sa kaisipan ng Panginoon, we have to think on this. Minsan kasi, Lord, ang kaaway kasi mga kapatid, alam niyo pong kaaway, nasa sayo na lahat, pero pilit kanyang aalisin doon. Example, meron ka naramdaman, kapatid. Usually, nangyari yan. Ang sabi ng kaaway, wala yan, kagalingan. Ibig sabihin, kukunin ka nga sa posisyon mo, mga kapatid, nandun na yung healing, pero kukunin ka niya, ililipat ka niya sa isang posisyon na wala na yung posisyon mo sa kagalingan. Kaya nga, he came to steal. He want to steal that for you. He will steal your healing, He will steal your blessing, He will steal your peace, your joy, lahat yan na nakawin, mga kapatid. Yan po ang kapangyarihan ng kaaway. Now ngayon, tayo, nanalangin, nagkakaroon tayo ng pananalangin mga kapatid, yung para na, we are parang working the victory. Actually, kapatid, ang sabi niya, we achieve this through victory by faith, through our faith. Sa pamagitan ng pananampalataya, nagkakaroon ng katagumpay. Ibig sabihin, kapatid, when we have the situation, you are free already. Malaya ka na, you just to receive. Lord, I receive the healing. Lord, I receive the victory. Lord, I receive the blessing. I-receive mo na lang. Katulad sa tubig, kapatid, managumpay ka na. Ang kaaway, pilit niya kukunin sa'yo. Di ba? The banner of victory, Jesus. Pilit niya kukunin sa'yo, kapatid. Kasi, i-deceive ka niya na wala pa sa'yo ang healing. I-deceive ka niya na wala pa sa'yo ang mga pagpapala ng Lord. Pero ang katotohanan is nasa sayo na. Kaya nga, huwag tayong legalistic bondage at magpapa-slave sa kasalanan. Kasi pag slave tayo, kapatid, hindi talaga natin magkakaroon ng boldness ang ating pananampalataya. Kaya nga, walang breakthrough minsan. Ang isang Kristiyano minsan, may makikita natin, talunan. Now, speaking of the situation, kapatid, amen? Sa buhay ko, sa vacation ko, there's a situation. That's true, kapatid. But that situation, kapatid, hindi siya nagkakaroon sa akin ng nababagabag. I have still the peace of God that surpasses all understanding. Kung basinin niyo siguro, kung makikita ng parents ni Jessa, siguro sabihin niyo, balo, siguro itong dalawa. Sa kibang sitwasyon, tatawanan lang kami, mga kapatid. That's true. So it will never be a difficult times. I would say that. Boldly, kapatid. Why? Bakit? Because you are already defeated the evil worlds. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. That's the reality of being a Christian. Yan ang realidad natin. Now, if hindi nga natin ito maituro ng tama, kapatid,
hindi natin ito may pamuhay ng tama, hindi talaga rin maranasan kasi you have to accept it, to receive it, to live for it, and to experience it. Because kung hindi mo yan maranasan mga kapatid, you will not. Kaya yung kata, lugmok na lugmok ang buhay, lugmok na lugmok lahat. Bakit? Because you never experienced the very grace of God. You are trying to do something that ginawa ng Panginoon. So, sabi ba ng Lord, oh, it is finished, and continue ni Kuya Nils? Hindi. Sabi niya, it is finished, ibig sabihin, tapos sa Kanya. And just to declare and receive the victory. That's how I overcome. Maraming sitwasyon sa buhay, kapatid. Hindi po pagiging Kristyano, hindi ibig sabihin na walang sitwasyon. Marami po, but ma-amaze kayo on how the Lord will work for you. Not you can, hindi isa kaya mong gawin. Ang Diyos mismo ang gagawa. That's amazing. Kapatid. Praise God. Amen? So, kumusyon na tayo. Palampakan natin sa Lord. Amen? Yes. So, Christian freedom doesn't mean that the absence of control. Hindi ibig sabihin na wala ng control, kapatid. Amen? Kasi sabing, ganito yan mga kapatid. I give example before that. Pag lumalangoy ka mga kapatid, okay, pag lumalangoy ka sa dagat, amen? Lumalangoy ka kapatid. At wala kang tigil, ang mangyari sa tao malulunod, ano? Tama po? It's analogy kapatid. It's the same that the grace is our life jacket. Sa buhay ng isang tao kapatid, kahit anong gawin mo, kapatid, even di ba sa ating mga buhay, kahit anong gawin natin, kahit anong gawin natin, hindi man talaga tayo papasa sa standard ng Diyos. That's true. Sabi ng Isaiah, your deeds are filthy like rags. Tama, maruming basahan. Ganon ang buhay Kristyano mga kapatid. Minsan, in some point is, sa ating paglalakbay, kung dalhin natin ang sarili natin, mapagod ka. Hayaan mo na dalhin ka ng Panginoon. Yan po ang grasya kapatid. It's like a life jacket na kung saan kapatid, it holds you not to be drawn. Parang siya yung nagiging control natin. Kumbaga, kung sa safety pa kapatid, sa safety, maraming safety dito. Ang grasya pa siyang safety net na siya yung nagliligtas sa atin na hindi ka mag-drawn for the legalistic at hindi ka rin alam mo yung na sinasabi din na radical na dahil nandito na sa grasya, gagawin ko na ang lahat. Doon, sabi ni Apostle Paul, malaya ang gawin lahat, pero hindi lahat ay nakakabuti. Pero saan ba tayo pinalaya mga kapatid? God freed us for holiness. Ibig sabihin, pinalaya ka para lakaran mo ang kabanalan, ang totoong buhay, at ang pagiging anak ng Diyos. At ma-enjoy mo ang inheritance na mayroon kay Lord. Ano po ibig sabihin ng inheritance? Maraming promises si Lord. Tama po? Na pag sasabing inheritance kapatid, ibig sabihin, pag mandyan ang kayamanan, since sa inheritance yan, kailangan mo siyang tanggapin. You have to receive it. Now, hindi yan, mga kapatid, hindi yung, example, may mga gold dyan, mga kapatid. Just for example, mga kapatid, yung bigyan natin ng mga gold, na dyan. Hindi yan yung inheritance na, hindi yung ibig sabihin inheritance na kukuha ka lang dadampot. Hindi po. Ang inheritance is you have to receive it, kapatid. You have to claim it. Kailangan mo siyang tanggapin, kaya nga ang mga pagpapala ng Lord kumbaga, tayo ay kasamang tagapagmana sa lahat ng mga pangako ng Lord. Kailangan mo siyang manahin. At sa pagmamana yan ang basihan is yung grasya, hindi yung kaya mong at pwede mong gawin. Kaya katulad dito mga kapatid sa Galatians 5, ang sabi niya, but he who live by the Spirit. See, not the flesh. In the Spirit, kapatid. Ibig sabihin in the Word. Eagerly to wait to receive the faith, the righteousness of God has promised to us. Now, akala ko ba meron tayong righteousness? That righteousness, mga kapatid, is the one that will justify us, yung magbibigay sa iyo ng susi na lahat ng pinangako ng Diyos ay matatanggap mo. Ibig sabihin that you have to claim and receive it. All the promises of God is for you and for me. Lahat ng mga pangako ng Diyos para sa iyo at sa akin. Now, mayroon ba tayong pangako pinanghawakan? Okay. Napakahalaga kasi yan, kapatid. Kasi pagdating sa salita ng Diyos, kapatid, is it a matter na, ay kung nais ng Lord, pagalingin ako. Hindi po pwedeng ganun. Di ba meron tayong kasipan ganun?
What will be tomorrow, what will be, ano ba, yan, kisira-sira, kung anong bukas, yun naman yan. Hindi po ganun mga kapatid. Hindi yan ang pagtuturo. I give you example mga kapatid. Ilang example. Okay. Pag pumunta ka sa doktor, amen, kasi lahat po may pupunta sa doktor eh. Pag mayroong sumasakit, ano ba minsan na yung gusto niyo na, yung nakaranas ngayon na mga pumunta sa doktor? Maintenance, high blood. Okay, mga kapatid. This example, wala tong judgment kapatid, no? This example, para ma-apply natin sa salita ng Diyos. Pag humingi ka ng maintenance para sa high blood, hindi ka bibigyan ng para sa diabetes. Tama po? And actually, we are canceling that in Jesus' name. Just for example, wala dito, sa labas. Amen, sa labas. Ganun din ang salita ng Diyos kapatid. Ibig sabihin na ang salita ng Lord, meron siyang kaakibat na para siyang bisita. Tama po? Di ba? Meron siyang the verses for healing, the verses for the peace, the verses for the blessing. Para siyang, kailangan mo siya ngayon mga kapatid, deklarahan para may sa buhay mo at maranasan mo. Hindi, kasi minsan sa atin, pagdating sa pananampalataya, bahala na siya sa araw ng bukas. Paano magiging bahala? Binigay na sa Lord lahat at kailangan lang deklarahan. Kaya nga, ang sabi ng Lord, you will be healed by your faith. Everything is possible by faith. May kaakibat pa na pananampalataya ang, yung nahis sa buhay. Kasi kung naka-slave pa rin tayo mga kapatid sa kaisipan, kung nakakulong pa sa kaisipan, bahala na si Lord sa araw ng bukas, ay talagang matatalo ka sa kalaban mga kapatid. Matatalo ka sa kalaban. Na hindi ibig sabihin mga kapatid, no, na maging Kristiyano na malaya ka is kaya mo nang gawin lahat. Amen? Sa mundo kapatid. Pag ang maging malaya kapatid is you are be a representative of Christ na siya yung nagbibigay sa atin ng justification, nagbibigay sa atin ng way na lahat pagdating sa mga inheritance, pagdating sa mga pangako ng Diyos, siya yung magiging natin. Kumbaga, kapatid, is pintuan. Na paglakad natin sa pintuan na siya yung naging control ng ating buhay. Ibig sabihin, hindi ka na mamumuhay sa sarili mong kaparaanan. You are not living in a selfish game. Karamihan sa atin is pumunta tayo sa Panginoon. Yan pong katotohanan kapatid. Dahil meron tayong gustong makuha sa Panginoon. That's true. Bakit tayo nanalangin? Panalangin kasi kuya, kasi ito yung gusto ko na pinalangin sa Panginoon. Kalamitan sa atin, we are believing in God para sa makukuha natin para sa Kanya. Kapatid, hindi naman si Lord maramot. Napagbigay si Lord, but the thing is, kapatid, yan ay susunod, kapatid, pag mayroon tayong right relationship sa Diyos. Hindi ka slave sa mga mga bagay, kapatid. Ang ating, pero sinabi sa Apostle Paul, you are slave in righteousness. Ibig sabihin, kapatid, is yung ating buhay ay nandun sa paglakad sa katwiran. Kahit gusto mo itong gawin, pero hindi ito tama. Kahit mayroon kang inisip, ay hindi ito kaisipan ng pagiging matuwid. Mayroon kang gustong gawin, ay hindi ito tamang gawin para sa mga matuwid. Mayroon kang gustong sabihin, ay hindi ito nakakalugod. That means, mga kapatid, that we have that control. That control na tingnan natin mga kapatid, sa mga bagay-bagay, na am I really a representative of Christ? Sakat sa pagtrabaho natin. Kapatid, naging representante ba ako sa Panginoon as the sons? Walang babae dito, kapatid. As the sons of God. Naging anak ba ako ng Diyos? Paano ako makikisalamuha sa mga hindi mananampalataya? Actually, mga kapatid, natin. Napaka-tolerance natin. Just for example, mga kapatid. Dami kong example. Minsan, pagdating sa ating relasyon sa Panginoon, nagiging kumbaga, hindi tayo seryoso. Amen. Ito yung mga kapatid. Amen. The Word of God said, that is in Genesis, amen, na ang sabi ng salita ng Diyos na, okay, isa sa mga batas na sinasabi doon na kahit
pangalan ng Diyos-Diyosan ay hindi lalabas sa bibig ng isang lingkod ng Diyos. Na tayo sa ating mga buhay, kapatid, listo. Listo. Kasi ito yung reality. Dito sa bansa nito, ano ang ginagawa natin? Pag nag-greeting sa mga Muslim, ano po ang sinasabi natin? Di ba? Nag-response tayo. We are saying their greetings, and that greetings is including their gods. Sige nga mga kapatid. Kung sasabing mayroon tayong matuwi dito, lahat tayo mabagsak. Yan po mga kapatid. Kasi, kung pansinin natin mga kapatid, kung ang batas talaga magkukontrol sa atin, na no one is, wala talagang papasa. Kasi even sa ating mga bibig, tolerance tayo. Paano tayo? Pero kahit dito mga kapatid, di ba? Minsan nasanayan natin, bla 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 bla, sabi ng mga M, kahit din sabi din, ganun din. Lalabas sa ating mga bibig ang ganun mga bagay. Na di ko sinasabi na huwag niyong gawin. Ang pinapakita ko lang sa inyo mga kapatid, kung ano yung ginagawa natin pagdating, if you are really living in the Spirit. Sa righteousness ng Diyos. Kaya nga, ang pagdating sa grasya, alam, ibig sabihin ng grasya, God is the one who served. Kaya sabi ng Lord, I came to serve. Grace means God is bent. Ang Diyos ang buwaba para sa iyo at sa akin. That means grace. That grace is the one who controlling us paano tayo mamuhay. Ibig sabihin, paano kayo nabot ng Lord, mga kapatid, ganun din dapat ang pag-abot mo sa bawat isa. Kung paano ka tinitreat ng Lord, ganun din how you treat. And you will experience the very grace of the Lord. At sa mga pangako ng Panginoon. Amen po. Tayo po tumayo. Praise God. Palampakan natin si Lord. Praise Jesus. Amen. So tayo malaya. So, maiwasan natin yung legalistic, kapatid. Ay, gusto mo nyo sa legal, kapatid, then live on it. Kung gusto nyo sa legalistic, ha? So, wala nang naging alipin sa kasalanan? Wala na? Wala na, kapatid. Amen? Lahat mo ba ay overcomer na sa mga nangyayari sa mundo? Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Come live in me, Lord. Thank you, Jesus. Let our hearts, our mind, our spirit be filled with the presence of the Lord. Let's think of this way, kapatid. Isipin mo, kapatid. Huwag nating sayangin ang grasya ng Lord. Ano man, mga kapatid, pagdating sa Panginoon, hindi ibig sabihin, kapatid, no, pagdating sa grasya, tamad ang tao. Tamad sa paggawain. Pagdating sa grasya, kapatid, pag naranasan natin ang grasya is, you are called for the good works. Ilakad mo talaga, kapatid. Ibigay mo talaga para sa Panginoon ang para sa Kanya financially. Ipapagamit mo talaga yung buhay mo sa Kanya, anumang sitwasyon, kapatid. Sa financial na meron ka, ipagkaloob mo talaga yan. That is the grace, kapatid. Kung naranasan natin yung fullness ng grasya ng Lord, na wala kang wala kang pagpipigil, mga kapatid. Pagpipigil para sa Panginoon, all out ka, kapatid. All out ka sa Panginoon. That it means when we experience the full grace. Kaya hindi ito pamimilit, mga kapatid, no? Pamamanhik ito. Even si Apostle Paul na mamanhik, kapatid, that we have to walk. You are called to be free. Huwag mo hayaan, kapatid, na makulong ka, magapos ka sa mga financial, hindi mo mabibitaw-bitawan ang para sa Panginoon. Basta halo kang anuin, mga kapatid, sa mundo. Isipin mo, for all the years, just think of it, so for the years, kapatid, all the years, for how many years, yung buhay natin, yung oras natin, talento natin, financial natin,
Ilan na ba ang nagugol mo para sa Panginoon? Think of this, kapatid. And yet, God is so gracious and kind na hanggang ngayon, binibigyan pa rin tayo ng trabaho, kalakasan, proteksyon, bawat pamilya, kapatid. Di ba ipapasalamat natin yan sa Panginoon? Amen po? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Let's rise beyond the situation. Let's rise beyond in this world. Kapatid, hindi tayo para sa mundo. Yes, nandito tayo sa mundo, pero hindi ito ang destinasyon natin. Ang destinasyon natin, kapatid, is doon makasama si Lord. At ngayon, nais ng Lord na maranasan natin ang kanyang grasya. Live on it. Let's live on it, kapatid. Live in the Word of God. Thank you, Jesus. One more time. Come live in me, all my life. Thank you, Jesus. Take over. I'm breathing me, all will rise. Yes, Jesus. All Father God, we thank you for your word. And right now, Lord, by the power of your name, Lord Jesus, I declare that every one of us will rise beyond the situation, will rise beyond every sickness and diseases, Lord. Sa lahat ng sitwasyon sa buhay, Lord, ang bawat lingkod mo na nandito ngayon, we will rise beyond, above, we will soar like an eagle in Jesus' name. Lord, no one can defeat, no weapon of enemy forms will prosper against your people. We will declare it, Lord, that the battles belongs to you. We are only victorious in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We thank you for your word. We thank you tonight, O God. Salamat sa bawat pangyapak na nandito, Panginoon. Lord, bless your people, Lord. Hallelujah. May your blessing, hallelujah, will be raining, O God, will be like a flood sa aming mga buhay. Nalulutang kami, Lord, sa mga pagpapala at mga pabor. And Lord God, sa lahat ng mga mayroon, mga desire sa puso, Lord, Lord, you hear every heart. You hear every heart, O Lord. And right now, Lord, we are declaring, Lord, na may kaakibat ito na pananampalataya. Increase our faith in Jesus' name. At deklarado, Panginoon, ng katugunan ay tinanggap na namin in the name of Jesus. We thank you, Lord, na malaya kami sa lahat ng dito sa mundo. In Jesus' mighty name. Church, you are free and live it for free. You are called for freedom. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. The truth will set us free, church. Hallelujah. Rise like an eagle and fly like an eagle, church. Ginawa lahat ng Diyos para maranasan natin, ma-encounter natin ang totoong kalayaan. At ang kalayaan na yan, walang iba kundi ang pagmamahal ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Malaya kami, Panginoon, na ipagkatiwala sa inyo ang araw ng bukas at ang aming mga buhay. Maraming salamat sa biyaya ng mensahe mo sa buhay ng inyong lingkod, Panginoon, na naging daluyan ng iyong mensahe. Salamat sa buhay ng aming Kuya Nils. Maraming salamat, Panginoon, na marami kang tinuturo sa amin, na matuto kami, Panginoon, na tumayo sa pananagumpay ng kalayaan dahil ito ay pinagtrabahuan mo na, Panginoon. Hallelujah. Ang sabi nyo nga, Lord, you're the Alpha and Omega, the beginning and the end. Hallelujah. Na wala kang binitawan sa amin,
Lord, your words will not return into you void, but it will accomplish something sa mga buhay namin. At sa mga oras na ito, Panginoon, tatanggapin namin ang kalayaan na to na may pasasalamat sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Hallelujah, Lord. Maraming salamat sa binigay niyo sa amin, Panginoon, ng katagumpayan sa gawain ngayong gabi. Lord, salamat sa inyong mga salita. Mailagak ito sa pinakasentro ng aming mga puso na matuto kami, Panginoon, ma-deliver kami. Hallelujah. Magkaroon kami, Panginoon, ng genuine na pag-asa na apart from you, we cannot do anything, Lord. Maraming salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami hinahayaan na mailigaw sa kung ano man meron sa mundong ito. Bagkus, Lord, tinuturuan niyo kami na magiging wise kami sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng aming lakarin sa buhay, na magkaroon kami ng genuine na kalayaan na magmula sa inyo, Panginoon. Maraming salamat at patuloy mo, Panginoon, silyuhan ito ng iyong banal na dugo ang mensahe na iyong ipinagkatiwala sa amin at tinuturo mo sa amin. Patuloy mo kami, Panginoon, paunahan. Patuloy mo kami bigyan ng sapat na kalakasan na manatili kami. Hallelujah! Sa aral mo, Panginoon. Maraming salamat sa iyong banal na Espiritu na siyang aming tagapagturo ngayong gabi. Ikaw ang aming tauhing pandangal, Panginoon. Salamat sa bawat buhay ng iyong lingkod na narito. Lalo na, Panginoon, ang iyong itinuturo sa amin ngayong gabi. Lord, as we depart in this place, I pray na dalhin namin ang mga mayayaman mong aral. Patuloy mo, Panginoon, kalingahan sa aming pagsilyo, sa pananagumpay ng gawain mo ngayong gabi. Lord, let your will be done sa bawat buhay namin. Salamat sa bawat manggagawa ngayong gabi na pinagpala mo. Salamat sa ipinagkatiwala ninyo sa amin na ubasan, same as we, Lord, ang iyong mensahe na naging steward kami, Panginoon, sa lahat ng ito. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mo kaming pagbuklodin, pakaisahin na sa pamamagitan ng kalayaan na ibinigay ninyong Panginoon na hindi namin magamit sa maling kaparaanan. Bagkus, Lord, magagamit ito na ayon sa iyong kalooban. Help us, Lord, to walk by faith, not by sight. This I pray in the name of Jesus, in the name of the Father, in the name of the Son, the Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Sa pagkatapos, kapatid, pwede ba natin, siguro pwede tayong pag-abutan ng kamay sa ating katabi, ano? Let the same declaration, kapatid. The Lord will bless you, the Lord will keep you, and He will make His face shine upon you. The Lord will be gracious unto you, and He will give His shalom. Amen. Praise God. Pagka nakadaan ka talaga ng puno na maraming kupon. Batol. Nag-shortcut to, sir. Ang tawag niyan sa probinsya, batol. Shortcut to eh. Yes, sir. How are you? Kasi sa mga shortcut. Wala na. Hindi ko na mapigil. Ang lamin din ng kamali ako sa ano ah. Wala na, di ba? Ha? Nag-shortcut kasi, sir. Ha? Ha? Parang uod ba? Na-battle ba? Yung mula-mula, dami. Yung uod na may Wala na. balay. Yung ibang napunta ka sa puno na maraming Kabas. kabas. Butlig-butlig. Mr. Giver.